Uy, ang galing mag-edit. Galing naman mag-edit niyan. Mga skill na dapat meron ka sa panahon ngayon. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. Konting kwento muna. So, nung mga panahong nag-change na yung era from our normal cellphone na text-text lang at tawag ang function ng cellphone at very limited ang function ng cellphone. Dahan-dahan nagta-transition papuntang smartphone. Siyempre, tayo po lumaki dyan or nasaksihan po natin yung pagpapalit ng era of cellphone. So, at biglang bumilis ang panahon. So, sa dahan-dahan na pag-improve ng technology, tayo minsan more on observing and tinitingnan lang natin. Nung sa akin, yung pinakauna kong smartphone ay yung Samsung na slide. Nalimutan ko na yung tawag na model. Pero siguro masabi ko yung isa sa ang Samsung sa pinaka malupit ang camera talaga ever since disclaimer, not sponsored po. So, yun po yung una kong smartphone. Though hindi pa siya ganun kabilis, pero pagdating sa camera, napakalupit po ng smartphone na yun. Yun nga lang, syempre yung mga first gen na cellphone, hindi pa ganun kabilis, hindi pa ganun kaswabe yung speed ng internet. At during those time, like 2012, no, hindi pa siya ganun bilis din ng internet. Pero nagagamit ko na siya. So ayun, tayo hindi pa natin alam yung mga function or ma-utilize yung smartphone during that time. So more on ano lang din tayo, communication. So doon nagagamit na natin siya sa mail. So yung iPhone kasi hindi natin afford yun, no? So ano lang tayo, doon tayo sa kalaban. Mga Android phones lang tayo. So ayun, karon tayo noon, though appreciative mo na yun kasi ano siya, camera, colored, so lahat ng kailangan mo nandoon naman. So yung era noon, kukunti pa lang yung nag-utilize. Hindi pa siya masyadong nagagamit yung full function niya. Siguro may mga ilang taong nagagamit pero hindi pa, unlike sa panahon natin ngayon na sobrang na-utilize yung smartphone. So tayo yun nga, parang text, tawag, and ayun, you can use that one, email also, and searching for whatever you need and information. During that time, hindi pa tayo knowledgeable, and sabi nga ni Elon Musk, yung panahon ngayon, the power is in your, and the tip of your fingers. So, nasa yun na yun kung paano ma-utilize yung smartphone. Pero ngayon, sa panahon po ngayon, siyempre, lately, medyo late na rin po ako nag-explore na dapat pala itong mga skill na to, meron ka. So, wala tayong idea kung ano ba yung meron dyan sa smartphone, yan yung, or how to utilize that one. More on communication lang po ang gamit natin. And yan, pagtambay sa social media. Nung naging patok po yung social media, ayan, dyan na po nasira ang ulo ng ating mga kabayan. At kinain na nito yung oras natin, which is dapat i-balance po natin, no? So ito mga skill na lately na-realize ko na dapat meron ka sa panahon ngayon. Unang-unang skill na dapat meron ka sa panahon ngayon ay video editing skill. So saan ka man magpunta, saan ka man kung ano man ginagawa mo, pwede mo na siyang i-video. Kahit ano pa man yan, pwede mo na siyang i-document na hindi ka na magsusulat, hindi mo na tatandaan yung mga instruction, videohan mo na lang. At the same time, pwede mo na siyang i-edit na para hindi masyadong mahaba, no? So, and at the same time, pwede mo itong magamit sa napakaraming bagay. Pa sa mga skill na dapat meron ka, ay na dapat alam mo rin. Siyempre, right after mo matutong ng video editing, dapat maalam ka ng content creation. So, siyempre, pakinabangan mo na yung skill mo, mag-content ka na. Kasi, ano ka na doon, panalo ka na doon kasi you can edit. Meron naman ditong content creation na hindi, kung ayaw mong pakita yung mukha mo, di iba na lang ipakita mo, diba? So, nasa yun na yun kung paano mo siya i-utilize. Kasi, sa panahon ngayon, ito na po yung nangyayari. At ito na yung trend, ito na yung ginagawa ng mga tao. So, kung wala kang gagawin dyan at papanoorin mo lang yung ibang tao, medyo mahuhuli ka lalo. So, isa pa sa mga skill na dapat meron ka ay AI utilization. So, may yung mga AI, medyo mas advanced pa yan sa Google. So, depende dun sa pangailangan mo, sandamukal po ang AI na available ngayon, na which is free naman din. So, talagang kung hindi mo gagrab tong opportunity na meron tayo ngayon, lalo tayo mali-left behind. So, why not utilize kung ano po yung meron sa paligid natin ngayon, kung ano po yung
nandyan na lang, gagamitin mo na lang. Nasa yun na yun kung papanoorin mo na lang ibang tao or makikisabay ka, di ba? And dapat ang inaano natin, sumabay tayo sa mga tao na nag-influence sa atin, positive influence, not the negative. So, kung sino man po yung mga pina-follow nyo ngayon, i-check nyo yung mga positive and yung pwedeng i-apply nyo sa sarili nyo. So, yan lang po yung tatlong pwede ko mabahagi, pero mas marami pa pong function ang pwede mo pong gamitin sa iyong smartphone. Siguro sa Pilipinas, di ko masabi, baka siguro naman 80% ng tao sa Pilipinas ay may smartphone. Di ko lang po ma-rate ng tama, pero sa tingin ko, kahit siguro magbubuti may smartphone sa atin, pero yun nga, discover natin kung paano i-utilize yung technology right now and kung paano tayo magbe-benefits dito, kasi may mga benefits po yan, hindi po yan para panooran lang ng gusto mong panooran ng mga pranks, mga nakakatawa or puro kung ano man na hindi nagbibigay siya ng hindi magandang influence. So hindi yan po para doon. So it is created to the benefits of human race. Not to wag mo ngayaan na kontrolin ka ng smartphone mo. Pero ito ay a tool na pwedeng makapagpaunlad sa'yo, na pwede mong i-utilize at lalong-lalo na makapag-add ng skills sa'yo. So, ba't ko nga pala ito sinishare? Sinishare ko po itong mga ganitong information na itong ating mga smartphone ay maaari natin gamitin para sa ikauunlad natin. Huwag natin itong gamitin para aksayin yung oras natin. Gamitin natin ito para makapagdagdag ng kaalaman or skill sa atin. Hindi naman po yan, actually, sa tingin ko yun po talaga yung intention nung nag-create ng smartphone is for us to develop more. Not to, hindi para pabalik. So, ayun, kasi ang kalaban natin dito, wini-waste natin yung time natin sa pagtambay sa cellphone o kung ano man yung pinagkakaabalahan mo dyan, kung nanonood ka or nagbabasa ka ng walang ka ano-anong chismis dyan, or kasi yun nga, i-avoid natin yan yung mga kalaban natin dito, no? So kasi I believe in these phrases, kung ikaw may tinatrabaho ka ngayon, pwede mo gamitin yung smartphone mo and later on sigurado mag-gratify ka rin. So believe in that. This is delayed gratification. What you work hard for right now, later on, you'll get gratified. Kung hindi man po pera ang yung nag-gratify sa'yo, I'm sure knowledge and wisdom ang mag-gratify sa'yo. Kasi ang problema sa tao, laging pera ang habol. So, wag natin i-limit yung sarili natin sa ganun. So, kung trip mo po itong mga gantong usapin, please join my group po, Dumidiscarding Pinoy. Punta link below. Konting share lang din po. May maliit po akong tindahan dyan sa baba. Nandyan din po yung link. And ito po yung aking mga side hustle sa Philippines. Any kind of insurance, health and life insurance I can offer you na dapat meron ka. At the same time, kung OFW ka, na wala ka pang investment. Pero dapat meron kang investment kahit papano. If you want a property, lupa man or may bahay, I'm sure I can help you. Just PM lang po. So, ayun po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kalos!